si Atty. Cayosa. Magandang umaga po, Igan at Connie po. Good Atty. morning, Cayosa. attorney. Oy, wala pa rin. Hello? Ayan, Ayun, Atty. okay. Attorney, good Kamusta ho morning. kami? Narinig niyo po kami. Ngayon naririnig ko na ho kayo. Ay, Ayan, salamat po. alright. Gusto lang namin malaman dahil may ibang naratibo po, no? Lalo na yung sa kampo ni BC Sara Duterte na para pong may abuso na raw po ang House Committee on Justice sa paglalabas po ng mga bank documents, mga AMLAC records. Ano po sa tingin nyo? Tama lang ho ba yung direksyon ngayon ng komite? Well, sa tingin ko, hindi lamang ho tama, kundi tungkulin nila, obligasyon nila na suriin kung meron bang sapat na ebidensya at yung mga ebidensya o testimonya na yan ay will hold water sa maaring ihain na impeachment case. Kasi ho, hindi ho naman automatic dun sa Committee on Justice o Kamara na kung may nag-file na ng impeachment complaint, yun na yun. Opo, at file na rin. Hindi ho ministerial. Opo. At kung susuriin natin, so ang role kasi ng mga congressman, pagkatapos dumaan yan sa Committee on Justice, mabotohan ng plenaryo, at i-forward sa impeachment court sa Senado, ang role ho ng mga congressman, prosecutor eh. So yung ginagawa nila, kagaya Yan din ng talaga. ginagawa ng piskalya, na pag merong nagko-complain, suruin mong mabuti. Ngayon, kung sa tingin mo merong mga relevant documents na makakatulong para masuri mo kung may substance ba talaga yung mga paratang o kaso o wala, di titignan mo yun. Meron naman silang subpoena powers. Opo. So as long as, sa aking paningin lang po, as long as it's relevant and material dun sa mga impeachment complaints, hindi lang ho tama, kundi obligasyon nilang tingnan ito. Yes, Kasi nga, magiging prosecutor sila eh. Right. Of course, ngayon naman nakikita natin, ingat na ingat sila Iyon na nga. na baka parang trial na. Kaya nga, talagang inaagapan ng kanilang chairperson na pinipigilan yung ibang mga kongresista, whether pro-Duterte Probing, o anti-Duterte, na magtanong ng mga tanong na dapat dun sa impeachment court mo na lang tanungin yan. Okay. So far, maingat naman sila. Binibigyan nila ng pagkakataon lahat na magsalita. So, sana ay maging as orderly as possible yung proseso para makapag-decision sila. Is it worth bringing to the plenaryo? Anong i-recommenda nila sa plenaryo? At yung plenaryo naman, will they get one-third vote at least para iakyat na sa impeachment court? Okay. Pero sa ngayon nga ho, sabi nga talagang ingat na ingat sila. Wala ho kayong nakikita na parang para lang matapos ng issue na ito, wala silang nalalabag so far na pwedeng iakyat na naman daw sa Supreme Court if ever. So far, wala naman because they're not acting like judges. Yung mga clarificatory questions, ginagawa ko yan ng fiscal ng responsible prosecutor to be. As a matter of fact, dun nga ako sa piskalya, pag criminal case, it's not only clarificatory question, kung minsan nagtatanong din sila ng probing questions dun sa mga witnesses kasi nga gusto nilang, the process serves both parties. Na protection din ho yan ng nasasakdal, na tignan nila ng maayos, nasinsinan, para kung wala namang basehan, hindi na nila iakyat, hindi na nila i-recommenda sa mga kasamahan nila na iakyat pa ito sa Senado. So it serves both purposes ho. So wag lang sila mag-act as judge. Okay. Wala akong problema kasi yung being a judge, nasa senador ko yun. Pag sinabi bang, may probable cause na, hindi naman sinasabing guilty na si BP Sara Duterte. Hindi ho naman. Ang sinasabi lang kung yan ang desisyon nila, o kung sino ba nagsasalita, siguro sa kanilang paningin, may sapat na ebidensya para makakatayo dun sa impeachment court at kung titignan both sides sa Senado, malamang guilty ang kwan. Ganun ho yun, yung tinitimbang din nila. So, ibig sabihin, reasonable ground for enough ground for a reasonable mind to believe na merong krimen dito at malamang yung nasasakdal ang may kagagawa nito. Ganun lang ho ang So, ibig sabihin, Atty. Cayosa, pag umakyat na ito sa Senado at nagawa ng Kamara yung trabaho nila, kaya umakyat doon, matibay yung mga ebidensyang isinampa laban sa isang personalidad. Oho, dapat naman. Ganun. Kaya nga kung sinusuri nila, tinitignan nila yung ibang mga related
ebidensya, di ba? Opo, opo. Hinihingi na nila yung mga government records, Yes, public records, di ba? Okay. Yung public records ho kasi mga ito nasa government custody. So, tinitingnan nila para ma-double check nila. Ito bang pinagsasabi ng complainant merong katuturan, may substance. So, dino-double check nila yung Opo. mga premises nila. Pero paano po natin mado-double check kung ang sagot ho nung nasasakdal through press conference at hindi mismo dun sa hearing po ng Committee on Justice? But hindi ho, it's very unfortunate. Maganda yung observation mo. It's very unfortunate na hindi dumadalo yung kampo ng nasasakdal. But that is not fatal to the prosecution or to the complainant. Kasi Okay. nandun, it's their call. Optional sa kanila yon. So kung Okay. ayaw lang sumagot, ayaw lang mag-participate, hindi ko naman ibig sabihin, ihinto na yung pagsasaliksik ng mga Committee on Justice o yung pagka-clarificatory question nila. Ako, ang tanong ko naman po sa inyo kasi nabanggit nyo initially na ito pong tax records are kumbaga public documents. Pero meron hong nakausap kami kanina si dating BIR Commissioner Kim Inares at sinasabi niya nga na tama naman dahil may mga ilang kumbaga makakapagpapabukas lamang talaga nitong tax records at hindi sa lahat ng pagkakataon. Well, yung sinasabi ho nila, ang pinaka-relevant yan yung Section 71 ng Apo. National Internal Revenue Code. Ang linaw ho doon na yung ITR filed with BIR, with the Commissioner, shall constitute public records and shall be open to inspection as such upon the order of the President of the Ayun. Philippines Okay. under rules and regulations to be prescribed by the Secretary of Finance. So, yan ho yung numero 1. Pangalawa din ho, meron din tayong mas bago pang batas, yung Ease of Paying Taxes Act. Okay. Kung titignan ho natin ito bago ito, January 2024 lang ho ito. Section 46 nito, ito yung mga inamend yung maraming provision ng NIRC. Yung Section 46 ito, sinasabi ho nito, yung applicability of data privacy principles. Ang nakalagay ho dito, yung processing ng ITR, mga records sa BIR, ay in accordance with the Data Privacy Act, and other laws on disclosure of information to the public in adherence to the principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. So, ang lino ho na hindi ho yan totally confidential. Okay. And kung yung humihingi ng datos has the power to subpoena at meron din silang rules tungkol sa mga ganyan. Halimbawa, korte, yung investigasyon o yung mga committee ng Kongreso, talagang ibibigay mo ho sa kanila yon. And then, punta ho naman tayo sa Data Privacy Act kasi dun ho sa section 3 nito, paragraph L-3, ang sabi ho yung tax returns sensitive personal information. Okay. Pagkatapos, meron ho nakalagay dun na yung processing of sensitive personal information is prohibited except, napakarami hong exception ito, yung provided to government or public authority. Nakalagay din ho doon na Section 11 ito, the processing of personal information shall be allowed subject to compliance with the requirements of this Act and other laws allowing disclosure of the info and adherence to the principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. So kung titignan po natin, yung mga specifics ng batas ng NIRC, yung Ease of Paying Taxes, yung Data Privacy Act, mukha ho namang saklaw itong paghingi ng Kongreso ng record na ito. So we thought na bigla ho tayo dun sa sinabi ng BIR Commissioner na ito ho, ibibigay ko sa inyo pero mukhang hindi nyo pwedeng gamitin o buksan ito. Yung nabigla tayo doon. So magandang i-review nila ng maayos ang kabuuan ng lahat ng mga batas para makapag-desisyon sila Hindi ba ho? ng
maayos at hindi na naman sila mahanapan ng butas at Oo nga. dadalhin na naman to sa Supreme Court. Supreme Court. Pero parang hindi ba contradicting po yung dalawang nakalagay po sa batas, yung 71 and 46? Kasi yung sa 71, kailangan munang magpaalam at magbigay ng permiso ang Pangulo. Yung isa naman po, not totally po pwedeng itago. Hindi ba pwedeng maglabas ng ibang dokumento? But hindi ho at exactly mag-conflict. Okay. At ang principle ho sa statutory construction, ang basic principle is, kung merong iba't ibang provision ang batas sa iba't ibang section nito, dapat hinaharmonize mo na lahat yan in relation to the purpose of the law, di ba? And public interest, of course. Kung meron din mga seemingly relevant or similar or related provisions at pagkakaibang batas, Opo. ang ginaano ho is to harmonize all of this towards the purpose of the law. Ito ho, pagdating ho, public record ito. Ang pinakataas na batas natin, transparency and accountability. Nasa Ayun. konstitusyon ho yan. So pwede Tapos, pala. Yung naman sa Data Privacy Act, nakalagay lang ho doon, because the Data Privacy Act specifically mentions income tax return. At ang nakalagay lang ho dito, yung proper authority and principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. So, ang linaw ho nun, so parang, sana ho naman, huwag na dun sa mga technicalidad at Oo. mukhang nag-focus lang ho kasi yung BIR Commission yun dun sa Section 270. Opo. So ang Yung Section 270, kung titignan ho natin, it is addressed, it covers BIR personnel or employee. Hindi Hindi ho general provision Opo. na So, hindi pwedeng tignan ng ITR. Public record public na ho record yan, kasi. yun ang nakalagay sa batas. sinasabi ng iba. Kaya itong data privacy ngayon, kung napanood yung hearing, magagamit pa ng ibang mga tiwaling official to cover Protect, up at themselves. hindi malaman yung katotohanan. Magandang obserbasyon yan. Yun nga ho ang ginagawa ngayon ng mga opisyal. But in fact, kung babasahin mo ang kabuuan ng Data Privacy Act, it is not to protect fraud or corruption. It's only to protect yung personal information. Oo. Pero ngayon, dahil nga yung gobyerno natin, palaging sinasite yan para hindi natin malaman ang katotohanan. So, taliwas ho yung Yun nga po Sa paggamit intention. dito Oo. sa Data Privacy Act dun sa mga constitutional provisions at mga very positive provisions na ibang mga batas tungkol sa mga public records at saka mga dokumento Ito po. na maaaring tingnan Naku. sana. Ako, para partner, ito. Ikakalat ko po yung paliwanag nyo kasi Yes. iba yung interpretasyon ng mga korap eh. Hindi, ganito nga po ang sinasabi. Kunyari, ako yung manghihingi po ng SALN o kung ano man public record po, or tax record. Ang sasabihin, kailangan muna magpaalam doon sa... Di ba parang it defeats the purpose na public record nga, sir? Kung magpapaalam ka Maganda ho pa. na may personal experience kayo dyan. But unfortunately, ito ho, yung SALN, ang gandang sistema o mekanismo para ma-preempt o kaya to prevent corruption or to hold public officials accountable. Yes diba? po, yes. At ginagamit ko yan sa maraming mga bansa. As a matter of fact, sa Singapore nga ho, yung SALN ng lahat ng opisyal ng gobyerno, nasa website. Kahit sino pwedeng tignan. Kasi nga kung wala kang tinatago. Bakit? Oo. Yun naman ang purpose nun di ba? Oo. So, nasa konstitusyon yan, public record. Pero ano ho nangyari? Nung nagkaroon tayo ng ombudsman, nung nakarang ombudsman, yung dating si ombudsman, anong unang Martires. order niya? Hinigpitan niya. Ano ba? Yung House of Representatives, kasi yung speaker ba'y hawak ng SALN nila, hinigpitan din ho nila. Meron silang So sila nagprotektahan. kailangan pang concept. Pati ho yung Supreme Court, Hinirapan yung SALN. yung SALN nila, hinigpitan din nila. So nakakalungkot yun. Parang wala na ho tayong matakbuhan tungkol dito sa transparency na dapat binibigay ng SALN. So, kung halimbawa may bago ng ombudsman tayo, pwede niya pong i-repeal yung ganong patakaran na ginawa po ni former ombudsman Martires na hindi mo na kailangan manghingi ng permiso dun sa hinihingan mo na halimbawa ng SALN na isa pong congressman
tama, yung nararapat lang yun. Kaya in this particular aspect, saludo ho tayo sa bagong ombudsman. Yun ang unang binaliktad niya. Kasi Ayun, oo. kalukuhan ho sa tingin ng marami, Oo yung nga. mga order na ganyan, yung paghihigpit ng halos lahat ng mga dapat kakampi ng taong bayan for transparency. Sila mismo ang gumagawa ng rules, Pati nga yung impeachment, o kaya di mga ba? circulars para pahirapan ang media, ang taong bayan. Kung sa salin na dapat public document yan. Alright. Sige po, dami na naman namin natutunan. Kakalat ko talaga. Kakalat po Kakalat natin namin. yan. Oo. Pero sa makakapalang mukha, hindi pakikinggan si Atty. Cayosa eh. kami lang. Mga Atty. lumulusot. Cayosa, salamat Thank you po ha. Ingat po kayo. Maraming Salamat, at attorney. magandang umaga po sa lahat. Atty. Domingo Cayosa, constitutional law expert.